jobs, and business opportunities. No wonder, after just a couple of years, more than 7 Radyo Natin areas evolved into cities. Truly, our confidence with the local government and its people paid off. Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. DXTC 95.9, Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Manila Broadcasting Company. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan alas 7 ng umaga. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license sa BCTR Sir PB Jawaril. Ako po ang inyong makakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. Ngayon ay araw ng Martes, ika-7 sa buwan ng Hulyo 2026 at ika-22 sa buwan ng Muharram 1447 sa Islamic Hijra Calendar. At ang bahagi
Ito ay hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. Hatid din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mapreskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. At ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM sa pamahala ni Minister Dato Muslimin G. Sema at sa kanilang General Director Dato Surababuta Zila Jr. at ni MP Attorney Omar Yasser Sema. At din sa inyo ni Dato Udin Sinsuat, Municipal Councilor Teodoro Ted Moinget. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM, Cotabato City Field Office. Sa pamahala ni Minister MP Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakuwa. Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyang nakakaapekto ang localized thunderstorm sa buong rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Asahan ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Posible ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng malalakas na pagkidlat at pagkulog. Sumikat ang araw kanina alas 5:32 ng umaga at lulubog alas 6:04 ng hapon. At ang ating temperatura ay nasa pagitan ng 32 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon na mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM, Cotabato City Field Office. Sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdul Rauf Imakakuwa, katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Kasama ang inyong radyo natin Carolina Abbas. At para sa ating pangunang balita, tukoy na ng Police Station 2 Investigating Team ang isa sa dalawang suspect na nasa likod ng pamamaril at pagpaslang kay Sandy Boy Blaudin o mas kilala sa tawag na Basti na membro ng CCTMC. Ang insidente ay naganap noong ika-30 sa buwan ng Hunyo sa Puroka Zion B, Pansakala, Mother Barangay Rosary Heights sa Cotabato City. Ayon sa progress report ng nasabing presento, minabuting hindi muna isa publiko ang pagkakakilanlan ng nasabing suspect upang hindi maapektuhan o Karil ang patuloy na investigasyon. Nabatida na ang unang suspect ay isang 26 na taong gulang na PUG driver na taga Cotabato City, habang ang isa pa ay nananatiling dyan do na inilarawan na may tangkad na 54 hanggang 56.
may kulay kayumangi o kaitiman ang balata at katamtaman ang pangangatawan. Isinampa laban sa mga akusadong ang kasong murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code. Ang reklamo ay permado na ng City Prosecutor Office na may docket number 2026-G-04893 at may pitsang Hulyo 6 taong kasalukuyan dahil dito itinuturing na ng PNP Station 2 na solve ang kaso matapos ang 6 na araw na masusing investigasyon. Kasalukuyan ang hinihintay lamang ng mga otoridad ang paglabas ng warrant of arrest mula sa korte upang may sagawa ang pag-aresto sa mga nasabing suspect. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Tumanggap ng tig 1,500 na rice subsidy ang kabuuang 86 beneficiaries ng Unlad Pamilyang Bangsamoro Program sa isinagawang payout ng MSSD Tandubas Unit Office sa Barangay Silant Up, Tawi-Tawi. Layunin ng rice subsidy na makatulong sa pagtugon sa pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain ng mga beneficiaries at mabawasan ang gastusin ng kanilang mga pamilya. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Opisyal na sinimulan ng pamahalaang Bangsamoro sa pamamagitan ng Rapid Emergency Action on Disaster Incidents o REDIBARM ang pagdiriwang ng buwan ng pambansang katatagan sa kalamidad sa pamamagitan ng 5 kilometrong takbuhan na pinamagatang takbo para sa katatagan na ginanapang aktibidad noong araw ng Sabado. Sa ilalim ng timang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas, nagtipo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng Bangsamoro, kasapi ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council at mga mamayan nito. Ito ay alinsunod sa utos ng Building Number 110 Series ng 2026 ng NDRRMC na naglalayong paigtigin ang kahandaan at katatagan ng rehiyon sa panahon ng sakuna. Ayon kay Jihada May Salat ng Bangsamoro Ridi, layunin ng gawain na palaganapin ang kahandaan, pagtugon at pagkakaisa ng pamayanan. Binibigyang diin na ang kalusugan ng katawan ay mahalaga sa paghahanda sa anumang sitwasyon. Kasunod dito, magsasagawa pa ang REDIBARM ng mga pagsasanay at pagtuturo sa buong buwan upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa KIDP, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KIDP.
Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. MOLE Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang informasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. The country's friendly station, Radio Natin. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Formal ng binuksan kahapon ang pagdiriwang na ika-79th founding anniversary ng bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Hudyat ng pagsisibula ng isang buwang serye ng mga aktibidad na naglalayong ipagdiriwang ang kasaysayan, ang kultura at patuloy na pag-unlad ng munisipalidad. Pinangunahan ang pagbubukas ng selebrasyon ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shamim Birwar Mastura kasama ang mga pangunahing panauhin na sina Governor Dato Tukaw Mastura, Vice Governor Dato Marshal Aisin Suwata at Congresswoman Baya Dimpul Mastura. Dumalo ang iba't ibang opisyal ng pamahalaan, ang mga kinatawan ng iba't ibang sektor, mga stakeholder at ang mga residente.
bilang pagkikiisa sa makasaysayang pagdiriwang kasabay ng opening program ang formal na pagbubukas ng trade fair sa Municipal Plaza kung saan natampok ang iba't ibang lokal na produkto, pagkain at mga negosyo bilang suporta sa mga lokal na negosyante at pagpapalakas ng ekonomiya ng bayan. Ang selebrasyon ay magsisilbing simula ng isang buwang puno ng iba't ibang aktibidad kabilang ang mga programang pangkultura, pampalakasan, pangkabuhayan at iba pang gawain magpapakita ng pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng Sultan Kudarat. Sa kanyang naging mensahe, sinabi ni Sultan Kudarat Mir Shamim Mastura na ang mga aktibidad ay bilang pagpapakita sa mga kasaysayan at sama-sama nga pagsusulong ng mas maunlad na kinabukasan para sa bayan ng Sultan Kudarat. 22 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba parating mga balita, dumalo ang 27 youth leaders mula sa iba't ibang bayan ng Maguindanao del Sur sa second quarter Provincial Youth Development Council meeting na ginanap kahapon sa Kapamagayon Hall, Provincial Capital ng Buluan ng Maguindanao del Sur. Sa pagpupulong, ibinahagi ng 4 na youth organisasyon ang kanilang matagumpay sa proyekto sa larangan ng kabuhayan, suporta sa out-of-school youth, climate resilience at disaster preparedness bilang bahagi ng pagsusulong ng youth development sa lalawigan. 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Umaasa si Davao City Representative Paulo Duterte na mangibabaw ang katotohanan at hustisya sa formal na pag-uumpisa ng impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sa isang opisyal na pahayagan, nakiusap ang mambabatas sa publiko na magkaroon ng open mind at iwasan ang mga spekulasyon habang umuusad ang makasaysayang paglilitis sa Senado. Pinibigyang diin pa ng nakakatandang kapatid na si Vice President na ito na ang tamang pagkakataon upang salain ang mga lumulutang na akusasyon laban sa ikalawang Pangulo na ilang buwan nang bumabalot sa bansa. Para sa ating panghuling balita, may mga pahiwatig umano ang ilang maliliit na negosyante sa ipapatupad na dagdag sahod ng mga minimum wage earner. Sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na kinausap siya para magpa-exempt o hindi mapasama sa 85 na dagdag na sahod or 85 pesos na dagdag na sahod. Ayon pa kay Tolentino, inabisuhan niya ang mga ito na magpasa ng mga kinakailangang dokumento para maging exempted sa ipapatupad na dagdag aumento. 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin balita. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawarila, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Kusen, at sa aming mga media technician, Sir Arturo Dumaran at Sir Pelahio Dodong Humawan. At ito po sa ating mga avid listeners dyan sa may Logay area. To all Udasan family and alumna family at hello to Kakanurayda Udasan. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa akin mula kanina hanggang alas 7:26 ng umaga. At susunod po ang programang Balitang Moro. Inyong makakasama si radyo natin na by Queenie Alilaya Baragira.
26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Hanggang sa muli sa ganito naging oras sa Timpila, 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Manatiling nakatutok sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yun sabihin ko sa inyo.